So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa Financial Management, Financial Education. So, sa pagpapatuloy ng ating pinag-usapan kahapon, it's all about pension, delayed pension in particular. Ito yung isang tanong sa karamihan natin, lalo na yung mga nagpaplano pa dyan na mag-retire. Sapat ba yung aking pension padating ng panahon? And I'll tell you, as a pensioner, as a uniform personal pensioner as of this time, is hindi sapat. I'll tell you honestly, hindi sapat yung ating pension. Kung noong time na tayo active pa, and feel kulang pa rin, kaya tayo nagdidemand ng increase, kaya tayo nagdidemand ng pagdagdag ng mga allowances, hindi lang sa base pay natin. Kasi yung feel na kulang, as time goes by, tumataas at tumataas yung mga bilihin. So, kulang na magiging pension natin. So, dagdagan pa ng mga ganitong circumstances na nagkakaroon ng delay yung ating pension. So, nagkakaroon tayo ng imbalance, yung ating normal na nakagawian, na may natatangkap tayo buwan-buwan. Pag na-delay, it will derail, our financial stability, sa ating pangangailangan, sa ating mga lalo na yung mga nagme-maintenance na, so nagkakaroon tayo ng problema. So this sharing today is will help us in planning, lalo yung mga active pa dyan, yung mga OFWs na tuloy-tuloy pa nagtatrabaho, lalo na yung mga nagtumatanggap na medyo malaki-laking sahod. So dapat paghandaan natin as early as this time. Huwag natin sabihin, bata pa ako. Bata pa ako sa serbisyo, bata pa ako. I have a long way to go. So there's no such thing as that. You will realize pagka kaedad na kayo ng around 50, nakakaedad na kayo ng around 60, and then you might think that it might be too late. But anyhow, kahit na saan man tayo yugto ng ating buhay, it's never too late na paghandaan yung ating retirement. So ano ba itong mga bagay na sabi mo kahapon, yung mga nakarang araw is dapat meron tayong other source of income. As pensioners, we will not just rely on our pensions. This is a very dangerous proposition pagka tayo ay ganun ang ating pag-iisip, na tayo will just rely, pakuya-kuya na lang tayo, we will just wait for our pensions, pakapi-kapi na lang, yung mga mahilig sa sabong dyan, baga, pahimas-himas na ng ating mga manok. This is not the reality is different, pagka nandun na kayo sa retired stage sa inyong buhay. Kulang at kulang ang ating pensions, kasi as kahit sabihin natin, yung mga anak natin ay nag-graduate na, wala na tayong pinapaaral, marami pa rin tayong pangangailangan, mga bills na dapat bayaran, kung babayad pa kayo ng bahay, or let's say, lalo na, napakalaking bagay yung medical needs, as we grow older. The medical needs is will play a big part in our finances. So pag hindi natin napagandaan, pag wala kang ibang source of income, ito pa ang magiging malaking expenses natin, So, paano ba natin dagdagan yung ating source of income, mga nagpaplano para mag-retire, when you're nasa early stage pa lang kayo ng inyong serbisyo, or bago pa lang kayo sa abroad, we should pagandaan natin to. We should prepare accordingly, Ito yung ating parating panawagan sa ating mga kababayan at kasamahan sa uniform service. So, dapat napag-isip na natin, pag tayo ba nag-retire, meron ba tayong ibang gagawin, o meron ba tayong mga pwedeng gawin, that could be a source of income, sa dami ng ating karanasan sa ating trabaho, sa ating profesyon, marami tayong na-gain na skills, hindi lang sa ating expertise, but through experience, marami tayong nakuha ng mga skills and the talents na pwede nating gawing puhunan, so sa retirement years kasi, dyan na meron tayong mga medical conditions
Nandiyan na yung medyo hindi na natin kayang makipagsabayan doon sa mga bata. So dapat i-base rin natin yung ating pwedeng gawing part-time or trabaho o ano ba yan na pwede nating hindi sasabihin kami, magdedepende rin yan sa ating kakayahan, physically, lalo physically, but mentally, yun ang advantage ng ating mga retired, mga pensioners kasi through experience, marami silang nag-gain na wisdom and knowledge. Pwede natin magamit ito sa mga consultancy capacity, no? So pwede tayo maging consultants sa ating mga field of expertise, no? So pwede natin i-apply, pwede natin siyang i-offer sa mga agencies or mga companies na nangangailangan ng ating wisdom and ating mga gained knowledge, skills as time goes by, no? Pwede na tayo magturo, mag-tutor, we mentor, At first siguro, it could be, pwede natin i-offer as a pro bono, ng libre. Pwede natin siya i-offer. And then, kasi, pag naramdaman nila that we're offering some kind of value sa kanila, no? At first, siguro, some sort of parang volunteer work lang. And then eventually, pag na-realize nila, malaki ang kanila nagiging, then eventually, they will not hesitate to pay, no? Yun ang katotohanan, You could offer freelance work, sa field na tayo ay bihasa na, no? We could apply for remote or online jobs. So ito yung sinasabi na the technology today, the technology today is so advanced na pwede na tayong magtrabaho, sa bahay. Ito yung mga advancement ngayon. So pag hindi tayo nakapag-adjust sa mga ganitong, kaya marami mga nawawalan ng trabaho sa BPOs kasi marami ng pumapalit sa mga nagtatrabaho kahit sa work from home lang. So we should think ano ba pwedeng gawing part-time or flexible work, hindi naman tayo kailangang maging full-time kasi nasa retired stage na nga tayo, we're conserving our energies, we are enjoying the rest of our remaining, hindi lang the rest but the remaining part of our lives. We are trying to enjoy it, so dapat medyo magaan at enjoyable yung medyo less stress na dapat na trabaho, and yet somehow it will also be a source of income. So we could also start a small business, ito rin aking na-realize na when you retire, or when you're planning to retire, binivisualize mo na ano bang gagawin ko to sa matatanggap ko na retirement fund, it's quite big amount of money, kung hindi pa kinain ng inyong babayaran na inyong mga naiiwan na utang, it's a big sum of money. So yan na ating matatanggap. So marami tayong naisip na mga business na pwede nating i-venture out. So dapat sa pagpaplano pa lang ng ating retirement, pag tayo nagpaplano pa lang ng ating retirement, so dapat pinaplano rin natin ito. Kasi pag tayo nagkamali sa mga business na ating papasukan, it could eat out the big chunk of our retirement fund. So dapat pag-aralan natin, active pa tayo, ito bang business na talagang magkaroon tayo ng feasibility studies. So ano ba yung business na medyo malapit sa aking puso at kabisado ko at chances of bankruptcy ay mababa. So dapat ito yung ating pinag-aaralan. So it could be better kung umpisa na natin habang active pa tayo or habang we're still working as OFWs, umpisa na natin yung business na yan at nating iniisip. Para along the way is kakaroon na tayo ng adjustment. So pag time na tayo nag-retire na, itutuloy na lang natin, hindi yung nag-retire tayo, saka tayo tumanggap ng medyo malaking pera, saka natin binuhos lahat yung retirement fund natin doon at pag bumagsak, bagsak rin lahat. So ito yung isang magandang
bagay na paano could be you could open a store or food business kung mahilig kayo magluto o magaling kayo magluto. Or catering business po din natin to pag tayo naman ay bihasa sa mga skills na pagmimekaniko, ano, kung ang skill mo ay pagmimekaniko, you could open a repair shop or mga handicrafts, ano, kung mahilig ka naman sa pagtatanim o pagga-garden, you could, no, maraming pwedeng gawin, ano, importante dapat yung ginagawa natin this part ng ating buhay ay we enjoy na, no, we enjoy. Baga, hindi na siya parang pinipilit mo ng sarili mo para magtrabaho because you want to earn a living, but you're doing it to enjoy, ano. At the same time, it will also give us we must also earn a living out of it, ano. So ito yung dapat na you should strike balance between this, ano. Hindi lang tayo nag-i-enjoy kasi parang nag-i-enjoy lang tayo and then we're not earning. And then labas lang tayo ng labas ng pera. Ito yung nagiging mahirap, ano. Kung nag-i-enjoy lang tayo at hindi naman nag-earn yung ginagawa natin, nag-i-enjoy natin yung mga hobby mo yan. Lalabas tayo ng pera. Kasi kung yung mga hobby natin, kailangan natin mag-spend, no? Bibili ng kung ano-ano, no? Sa mga ginagawa natin. So, pero pag merong buwabalik, may kita doon sa ating mga libangan, sa ating hobby. So, malaking bagay, ano? Lalo na pagka na palaki natin yung ating sinimula ng business ba yan or mga hobby that still earning, ano. Ito rin yung investment, ano, very investment-based income. So ito yung parati nating ni-emphasize, no, lalo sa may uniform service. There are opportunities na pwedeng i-grab, ano, habang tayo ay nasa active pa. You know, the savings and loan associations are not there to just to lend money, no. Gamitin natin yung savings portion ng mga institution na ito, no? Habang meron pa, habang nag-o-offer pa sila ng chance na maglagak pa tayo ng pera. So, marami tayong inaasahan, ano? Mga increase na pinangako. So, this is our chance. Huwag natin isayangin yung pagkakataon na ito. Yung iba, kasakaramihan sa atin, na nakapanginayang nakaraan na increase na malaki-laki, almost double. Sanang nilagak is bumili ng sakyan or tinaas yung lifestyle, no? In short, tinaas na lang yung lifestyle, pero yung investment nawala sa eksena. So doon tayo, no, mga dividend paying investments. Andiyan lang yan sa tabi-tabi natin, yung mga savings and loan association, no? Pagtsagaan nating automatic deduction. And eventually, pagka nag-retire tayo, pagka medyo malaki-laki na naipon natin, we will realize na kahit na madelay yung ating mga pensions, we will not go into a despair mode, no? Hindi tayo maalala na naman natin yung mga savings and loan association dito na sa anong paraan, no? Dahil sa tayo mangungutang ulit. So, pag meron tayong nailagak dito, ano, may naitabi tayo dito sa mga capital contributions, so maalala natin, pag na-delay yung pension natin, meron pala akong na dividend na darating ngayong January, ano, lalo na sa Upslay, sa Kauslay. Pero kung di bali ng ma-delay, ano, kahit ma-delay pa ng hanggang March, yung pension okay lang, ano. So ito yung importante, ano, wag natin itong kaligtaan, no. At ito parating i-emphasize ko sa mga younger generation sa uniform service. This is a privilege na tayo lang ang nakaka-avail, no, sa mga uniform service, no. Hindi ma-avail to kahit sa mga OFWs, hindi nila ma-avail itong privilege na ganito, no, na high paying dividend income, no. So simulan na natin, mag-automatic deductions na tayo, no. Simulan na natin January, habang bago pa yung ating taon, ano, bago pa yung ating new year is new opportunity. So ito yung ating isa rin sa pwede nating i-consider, no? Rental income or rental or asset income.
ito yung we buy a property, and maaaring meron tayo sariling lupa, ano, pwede patayuan natin ng structure, ng bahay, ng apartment, or a commercial space na pwede natin parentahan. So, this is a very good investment, ano. So medyo malaki nga lang ang ating ikakapital, pero pwede rin mga mga vehicle rental, or kung magaling tayo magsulat, ano? Kung magaling tayong mag-compose ng mga kanta, pwede tayong gumawa ng kanta, pwede tayong sumulat ng libro, no? Mga training materials, kung sa field ng expertise natin, pwede tayong gumawa ng mga training tutorials, ano? Marami ngayon dyan sa Facebook, sa YouTube, ano? Nagbebenta ng mga training tutorials, no? These things are passive income, ano? Kahit na tayo namatay na, tuloy-tuloy pa rin ito mag-earn. Kung meron tayong publish na libro, no? Si Matay naman, hindi na uso, hindi naman uso, but uso na ngayon yung mga e-books, ano? Hindi mo naman kailangan na publish pa ng libro, ipiprint ng karami-rami, kasi pwede na natin mag-publish ng mga e-books. So, marami tayong pwedeng gawin, ano? Itong uso-uso ngayon, ano, yung online and digital income. So, marami na ngayong vlogger, ano? Lahat na lang is vlogger. So, no, this simple thing that I'm doing, this is a sort of vlogging also, or content creation. So, lahat na lang yata ngayon, mapa-active, mapa-retired na uniform personnel ay is digital creator, ano? Nakita mo sa mga sa profile nila. Ang profile natin sa Facebook is digital creator. So this is an opportunity. Huwag tayong mahiya. Ano, pagka sinishare naman natin is maganda, ano? Iba nga is nagko-content creation, walang kakwenta-kwenta, ano? Simpleng paninira ng iba, or nakikisaw-saw sa politika, or whatever na hindi makagandahan, and yet they're doing it, how much more pagka something let's say constructive, or something na makakatulong, ito yung sa akin naman, sana makatulong yung aking ginagawa, yun naman ang aking wish at aking samot dalangin na yung ginagawa ko, it could enlighten yung ating mga kasamahan sa kanilang financial life, ito naman ay somehow my way of giving back, kasi naranasan ko, na experience ko na magandang paghandaan yung ating buhay pinansyal. Isa tayo ay maging desperado na lang sa padating ng panahon, umasa na lang sa presyo natin, which is hindi naman talaga sapat, at saka gaya mga pagkakataon na ito ay nadidelay. So, huwag tayo mahiya mag-vlog, dyan lang kahit simpleng cellphone, kahit na simpleng pag-upload lang ng mga simpleng bagay na pwede nating ma-share in social media. Try it, and eventually, pagka hindi natin kailangan mag-viral, pero pag eventually, sometimes kasi, ang sabi nga ng iba, yung video mo ngayon, sometimes it might take 4 to 5 years bago kumita. Inyan, pag hindi mo yung umpisahan, wala tayong bibilangin na 4 to 5 years. Pag hindi tayo nagsishare ng ating mga knowledge, ng ating mga skills, sino makikinabang niyan, Pag meron tayong pwede naman palang may share na bagay na pwedeng mapakinabangan ng next generation. So i-share natin. Huwag nating sarilinin, kasi pag sinarili lang natin, may mamamatay lang yan with us, mawawala rin lang yan pag tayo ay kinuha na ni Lord. So ito yung isang napaka-kuan ngayon. Kaya ngayon yung mga kuan ngayon is digital creation is a profession. Ito yung sinasabi ng iba, what is your source of living? Ano bang nakikitaan mo ngayon? Marami na ngayon proud and loud na sasabihin na they are a digital creator or content creator.
So, huwag tayong mahiya na mag-try, lalo-lalo na pag yung bagay na kabisado natin, yung bagay na nag-enjoy tayo, parang na lang tayong nag-share ng something that we love. And yet, other people will also enjoy and will also gain insights and gain knowledge, much more na po tayo makakatulong sa iba, no? Mabuti na tayo mag-join ng mga community or cooperative income na honor sa community natin. So, ito yung na natin na pagka tayo nag-retire na, so dapat meron tayong ginagawa na something na that could give us a sense of meaning pa rin, source of purpose, sense of purpose. Kasi pag tayo ay nag-retire na, pag tayo ay galing tayo sa active work, lalo-lalo na pagka tayo busy-busy, sa pag tayo na sa active service pa, kahit mga OFWs, pag tayo nag-retire na, wala na tayong ginagawa, it feels depressing, no? Ito ay minsan nakakalungkot na part ng retirement na wala na tayong role, wala na tayong title, wala na tayong taong nauutusan, no? So those things, pag nawala yung minsan nakaka-depress. But if you go back to our community, naging active tayo sa mga communities, then meron tayong makakita, discover natin yung mga bagay-bagay na minsan pwede pa rin pala tayong pagkakitaan sa mga local communities natin. Kailangan natin makiramdam, and be part of the community. Huwag tayo, kasi kaya tayo, nung tayo ay sa active pa, isolated tayo, we're just within the community of uniform service. Sumasama na tayo sa mga CMO activities. So, nakikalubilo tayo pagka hindi naman tayo sumasama na gano'n. Doon na naman tayo sa opisina. Doon na naman tayo sa kampo. So, maging tayo, para hindi na tayo maboard sa ating retirement years. So, and last and foremost is, of course, yung ating mga government allowances. Ito yung ating mga pensions na natatanggap. Ito yung ating dito naman papasok kung paano natin i-handle yung ating mga pagkapirahan, So sana, dumating na yung ating mga pensions. Ito yung nintay ng mga karamihan ng mga uniform personnel, retired uniform personnel. So, yung sinabi ko, iplano natin. Naramdaman natin na mahirap na ma-delay yung pensions. So, pagplanuhin natin. So, we start this January, pagtanggap ng pension natin, magtabi, no? Kung meron pang malaking may allowance pa, magpa-automatic deductions na tayo sa mga Savings and Loan Association para parating ng January 2027, madali man ulit, no? So, meron tayong maihugot, meron tayong makuha pang maintenance at saka pang basic needs natin. So, in the end, ang ating gustong i-emphasize, as we retire, gusto natin medyo relax na, normal lang naman yun. Medyo relax na buhay, less stress, low risk but still we need to earn a living. Ito yung very important, we need to earn a living. So dapat tuloy-tuloy pa rin yan, huwag tayong mag-relax, lalo na pag medyo bata pa tayo nag-retire. Huwag tayong mag-relax kaagad, so baka sobrang nating relax, sana tayong kampante at hindi na tayo gumagalaw-galaw dyan at baka mapadali yung ating transition from retirement to interment. So, do something na keep us active at the same time to earn us a living, At yung mga passive income, dapat binibuild up pa rin natin yung ating mga dividend paying, yung mga rental properties. I-develop natin, may mga properties tayo dyan na pwede pang mapaupahan, i-develop natin dahan-dahan. So, yun ay makatulong sa atin, makabigay ng konting
ayuda, no? Di na tayo, huwag tayong umasa sa ayuda ng gobyerno. Ayuda, no? Self-help dapat uh, yung ating target, no? So, don't rely on anybody else but on ourselves, lalo na pagka tayo ay able pa naman, ano, able pa. So, sana po ay may nakuha kayo konting learning, konting lesson sa ating sharing ngayon. So, let's keep on grinding habang kaya pa. Huwag tayong makontento at mag-relax na lang. Sabihin na kaya ka nag-retire eh. No? May pension naman eh. So, sabihin na natin ngayon yan. Nagdidelay yung pensions natin. Sabihin mo naman, hindi mo naman sasabi ngayon yan, may pension naman. No? May pension nga, pero delay lang. So, ito sana po may natutunan kayo at may nakuha kayo konting lesson sa ating sharing ngayon. So, maraming pong salamat at naway pagpalain tayo ng buong may kapal.